Guys, magandang araw po sa atin. So, ginawa ko 'tong video na 'to guys bilang paalala po sa atin lalo na halos lahat tayo ay mayroon ng ATM card ngayon. So, pinamagatan ko itong ATM machine failed, mag-ingat tayo. Yan yung ginawa ko guys kasi sa sinabi ko na paalala 'to para sa atin lalo na tayo may mga hawak tayong ATM card 'no. Mga teachers o kaya mga businessman, halos karamihan o kaya na nangungutang tayo sa bangko mayroon tayong ATM. So, paalala po ito, be aware po tayo na may mga pangyayari talaga na nagkakaroon ng ATM failure. ATM machine failure kasi guys, tayo ay mga nagtatrabaho. So, kailangan tayo rin ay nakatanggap ng pera na sapat para sa atin. O kaya tayo ay nangungutang, nag-loan tayo sa bangko, kailangan yung pera ay mapunta din sa atin ng tama. Kaya ginawa ko tong video na to guys kasi may mga sitwasyon kasi lalo na pag nagkakaedad na tayo o kaya nagiging ulyanin na tayo sa pagmamadali natin o kaya gusto nating makasave ng pera na hindi hindi man lang mabawasan o kaya maka-save tayo kahit konti. Unang-una kasi guys, ang mga ATM machine, once na nag-inquire ka, mayroon niyang bayad na ₱2. Pag nag-withdraw ka naman, mayroon niyang bayad na ₱15. Service charge yan o 16 ganyan. Yan yung mga service charge kasi gumagamit tayo ng machine nila. So, ang punto ko lang dito guys ay kailangan nating mag-inquire para alam natin kung magkano yung balance natin doon sa savings natin. Kasi karamihan kasi nagwi-withdraw na kaagad tayo, hindi na tayo nakikialam kung magkano ba yung savings natin. May mga pangyayari kasi guys na ang machine ay hindi nagdi-dispense, 'di ba? Hindi yan nagdi-dispense, may mga ATM failure din. Hindi naman kasi perfecto lahat, no? Machine lang din yan, tao lang din nagre-reset niyan, kahit anong bagay naman ay napupunta sa pagkasira. Kaya yung dito guys, ang gawin mo once na nagkakaroon ng ATM failure o kaya hindi nag-dispense, no? Unable to dispense yung machine ay kailangan picturean mo yung machine, yung ATM machine ay unable to dispense siya at saka lagi mong tandaan guys na yung ATM machine guys ay mayroon niyang camera, no? Naka-record yan doon kung ano yung ginawa natin, mare-record yan doon, nakikita doon yan. At saka guys, kung nagkaroon kayo ng problema, lumapit kaagad kayo sa officer in charge ng bangko. Kaya sino yung malapitan mo doon at itanong mo na ano ang gagawin mo. Ina-advise ka nila niyan guys na kumuha ka ng SUA o Statement of Account dahil doon ay makikita ang mga record mo. Pero sa sinasabi ko na nga guys, kahit pa nagkaroon ng record doon, paano kung hindi nga siya nag-dispense ng pera? Isa yan sa mga experience ko guys na nagulat lang ako na hindi nga nag-dispense ng pera pero nagbawas naman. Kaya lumapit ka agad ako doon sa officer ng bangko, kung sino man yung in charge doon, at saka isangguni mo kaagad yung problema mo para mabigyan ka agad ng aksyon at solusyon. Kasi guys, maraming mga tao na nagwi-withdraw at saka nasasayang yung oras natin, no? Yung pamasahe natin, pabalik-balik, yun, imbis na nagtitipid tayo, napagastos tayo. Kaya ito guys ay isang paalala lang sa mga nag ha-handle ng ATM card. So, paalala yan doon. Pag nag-withdraw tayo, kailangan mayroong resibo at saka mag-inquire ka muna kung magkano yung balance mo bago ka mag-withdraw ng pera mo. Kasi sa sinabi ko na, uulit-ulitin ko pa na minsan ay nagkakaroon ng ATM failure o kaya ATM machine na naging failure yung machine. So, diyan guys, mabigyan ka agad nila ng aksyon, matawagan ka agad nila yung maintenance at saka
asikasuhin ka naman nila guys at explain sa'yo kasi nakikita rin naman yun doon sa statement of account. Pero sa sinabi ko nga, paano pag hindi nag-dispense yung ATM machine? So, kailangan mo pa rin maging aware at saka mapagmatyag, bantayan mo kung ano yung mga dapat gawin dyan para maging maayos din at mabigyan ng solusyon kung ano man yung problema mo ngayon. So, yan yung guys ang maipapayo ko sa inyo at sana ay makapagkuha kayo o may mapulot kayo na aral bilang paalala sa atin na gumagamit ng ATM card. Always inquire. So, thank you for watching guys. Maraming salamat po. God bless po.